Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Alam ni Gerald na kung anuman ang litrato ang kanyang pinag-uusapan ay dahilan lamang upang makipag-usap sa kanya. Sa katotohanan, ayaw ni Gerald na makita si Xavier sa panahong iyon. Halos mawarak ang kanyang puso dahil labis niyang minahal si Xavier bago lang ang mga pangyayari. Gayunpaman, nagsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang anumang nararamdaman para kay Xavier. Pagkarinig ni Gerald ng napakamalungkot na boses ni Xavier, agad siyang pumayag siyang na makipagkita. Bumangon siya at hinanap ang mga larawan na matagal na niyang itinatago niya sa kanyang aparador. Pareho nilang kinuha ang mga larawang ito sa tabi ng maliit na lawa sa tabi ng campus bago ito. Sa oras na iyon, si Xavier ay inilahad ang mga braso ng may pagmamahal at hinawakan din siya ni Gerald sa mga braso habang siya ay malambing na ngumiti sa kanya. Gayunpaman, ngayon na ang sitwasyon ay umunlad na sa paraan nito, masasakit ang puso ni Gerald. Tinitigan ni Gerald ang $100,000 na inilabas niya mula sa bangko kaninang umaga. Sa katunayan, ginugol ni Gerald ang pera na iyon upang masiyahan sa buhay at mabawi ang lahat ng bagay na hindi niya nakuha sa nakaraan. Sa wakas na pagtanto ni Gerald na siya ay masyadong walang muwang. Hindi niya kailangan ng anumang cash. Nagagawa niya ang anumang nais niya sa lahat ng card na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Alam ni Gerald na ang pag-iwan ng napakaraming pera sa kanyang dormitoryo ay hindi solusyon. Paano niya dapat ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang mga kasama sa bahay kung nakita nila ang pera? Sa paglipas ng mga taon, nasa tabi niya ang pangkat na ito ng taos-pusong mga kaibigan dahil sa kanyang kahirapan. Gayunpaman, natatakot si Gerald na mawala siya sa kanila kung sinabi niya sa kanila ang totoo ngayon. Ayos lang. Bababa ako upang makilala si Xavier bago ko mailagay ang $100,000 na ito pabalik sa aking bank account. Hindi makahanap si Gerald ng isang magandang bag ng papel. Sa makatuwid, simpleng kinuha niya ang isang itim na bag ng basura mula sa kanyang dormitoryo, bago niya mailagay ang $100,000 sa bag kasama ang larawan na kinuha niya kasama si Xavier sa tabi ng maliit na lawa ng campus. Narito ako, Gerald. Sinimulan ni Xavier ang pagwagayway ng mga kamay sa kanya kaagad nang makita siya na naglalakad papunta sa kanya. Sakto ang pakiramdam sa oras na nagde-date pa sila. Maraming salamat. Sa katunayan, si Xavier ang nakaramdam ng pinaka hindi komportable ngayon. Bumili si Gerald ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 ngayon. $55,000. Gaano katagal aabuti ng isang ordinaryong tao upang makagawa ng gayong halaga ng pera? Lalo na mahirap ito dahil yumaman si Gerald kaagad sa pagtapon niya sa kanya. Hindi makapaniwala si Xavier sa napalampas niya. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang gamitin ang litrato bilang isang dahilan upang makipagkita kay Gerald. Ano ang mali? Galit pa rin si Gerald pagdating sa lawa ngunit hindi niya ipinakita kay Xavier ang malambot at banayad niyang tagiliran. Sa halip, nagpanggap siyang malamig at walang pakialam sa kanya. Hindi mapigilan ni Xavier na sulyap sa itim na basurahan na nasa kamay ni Gerald. Pagkatapos nito, sinabi niya, akala ko may iba ka pang dadalhin sa iyo pagdating mo sa akin. Labis na nabigo si Xavier. Una niyang pinapantasyahan na dadalhin ni Gerald ang $55,000 na Hermes bag kasama niya habang nakikiusap sa kanya na makasama muli siya. Hindi inaasahan, simpleng magtatapon siya ng kanyang basura matapos niyang makilala siya. Kinuha ni Gerald ang larawan sa kanyang bulsa bago niya sinabi, narito, Xavier. Pagkatapos ibalik ko sa iyo ang larawang ito, pareho kaming walang koneksyon sa bawat isa. Plano ni Gerald na panatilihin ang litrato bilang isang alaala, ngunit tila parang hindi na niya kailangan gawin iyon. Si Xavier ay medyo balisa sa oras na ito. Nakaramdam siya ng labis na pagkalungkot at pinadyak niya ang mga paa bago niya hinampas sa dibdib niya si Gerald. Ang kulit mo talaga. Ang kulit mo talaga. Naisip mo ba talaga na ang dahilan kung bakit kita hiniling na makipagkita sa akin dito ay dahil lamang sa nais kong ibalik mo sa akin ang larawang ito? Nagulat ang ekspresyon ni Gerald sa mukha. Kung hindi iyon ang dahilan, bakit mo ako hiniling na makipagkita sa iyo? Gerald, paano ko may papaunawa sa iyo ang katotohanan? Sa tingin mo talaga may kinalaman ako kay Yuri? Sinabi ni Xavier, ang tanga mo. Ginawa ko lang ito dahil sinusubukan kitang subukan. Subukan mo ako? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Pumunta siya sa group kasama si Yuri dahil gusto niyang subukan ito.
Sa pagtatapos ng araw, tila ito ay isang pagsubok para sa kanyang sarili. Ayaw na ni Gerald na magsabi ng iba pa. Tama kung gayon, maaari kang magsagawa ng anumang mga pagsubok na gusto mo. Ibabalik ko lamang sa iyo ang larawang ito at dapat pareho kaming lumayo mula sa isa't isa mula ngayon. Paalam. Umiling si Gerald bago siya tumalikod para umalis. Ikaw. Gerald, huminto ka. Kung lalayo ka sa akin ngayon, tatalon ako kaagad sa lawa. Talagang hindi inaasahan ni Xavier na si Gerald, na dating masunurin at maalalahanin sa kanya, ay kumilos ng walang pakialam at malamig sa kanya ngayon. Inipon ni Xavier ang kanyang lakas ng loob habang nakatayo patungo sa lawa, tulad ng inaasahan na ni Gerald na gawin niya. Alam ni Gerald na sinusubukan lang niya itong pigilan habang nais niyang umalis kaagad. Gayunpaman, nang makita niya si Xavier na nakasandal sa lawa, patuloy na naramdaman ni Gerald na kumikibot ang mga talukap ng mata niya dahil sa takot. Dali-dali siyang lumapit kay Xavier bago siya yakapin at pinigilan na tumalon sa lawa. May mga luha sa mga mata ni Xavier habang sinabi niya, "Huwag mo akong subukang pigilan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mas gugustuhin kong mamatay. Hayaan mo lang akong mamatay. Hayaan mo akong mamatay." Huminga ng malalim si Gerald. To be honest, talagang wala na siyang tiwala kay Xavier. Lalo na ito pagkatapos niyang marinig ang buong kwento kung bakit siya tinapon ni Xavier mula sa Nigel. Gayunpaman, nagbabanta si Xavier na tumalon sa lawa kung iniwan siya nito at naramdaman niya na siya ay naging matapat. Hindi maikakaila ni Gerald na medyo naantig siya sa oras na ito. Pagkatapos nito, dali-dali niyang sinabi, Okay, I believe you. Ngumiti si Xavier bago niya sinabi, "Alam ko ito, Gerald. Alam kong umiibig ka pa rin sa akin. Kahit na tumalon ako sa lawa ngayon, hindi ito dahil binili mo ang Hermes bag o dahil mayaman ka ngayon, ngunit nais ko lang patunayan sa iyo na ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi pa ako naging materialistang tao. Kung hindi man, hindi sana tayo masyadong magkakasama." Wala namang sinabi si Gerald. Sa oras na ito, naghihinala si Xavier kay Gerald bago niya sinabi, "By the way, Gerald, curious talaga ako. Paano ka naging yaman bigla? Paano mo kayang magbayad ng $55,000 para sa isang bag?" Hindi mapigilan ni Xavier na magtanong. Alam ni Gerald na siguradong itatanong sa kanya ni Xavier ang katanungang ito. Gayunpaman, hindi na siya ang Gerald na magsasabi sa kanya ng lahat. Katulad nito, nais ni Gerald na subukan si Xavier. Naku, kaya ito ang nangyari. Iniligtas ko ang isang batang babae na sinaktan ng kotse ilang araw lamang ang nakakalipas at hindi ko aasahan na ang pamilya ng bata ay magiging mayaman. Gayunpaman, dahil nagmamadali sila, nagpasya ang kanyang mga magulang na bigyan ako ng isang card ng mamimili. Sinabi nila sa akin na ito ay isang napakahalagang card at nais lamang nilang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa akin. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Xavier. Sa madaling salita, magagamit mo lang ang Universal Global Supreme Shoppers Card na iyon. Tumango si Gerald. Kung gayon o nasaan na ang bag ngayon? Tiyak na maibibenta mo ang bag na iyon sa maraming pera. Medyo nabigo si Xavier. Akala talaga niya ay yumaman si Gerald magdamag. Hindi ba babasa, mayroon pa rin siyang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000. Sumagot si Gerald, "Ibinigay ko kay Naomi ang Hermes bag bilang regalo sa kaarawan." Ano? Nagulat si Xavier. Ibinigay mo ang bag na iyon? Ibinigay mo ang bag na nagkakahalaga ng $55,000 ang layo. Sa madaling salita, wala kang maiiwan ngayon. Tumango si Gerald. Xavier, hindi talaga ako makapaniwala na hindi ka materialistang tao. Upang isipin na talagang malalim ang pag-ibig mo sa akin. We should... Gerald gustong hawakan ang kamay ni Xavier sa oras na ito. Sampaw? Lumayo ka sa akin. Bakit ako ma-inlove sa isang tagayat na tulad mo? Matapos malaman ang katotohanan, binigyan ni Xavier si Gerald ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Damn it, hindi ako makapaniwala na nag-aksaya ako ng maraming oras at halos tumalon sa lawa dahil sa iyo. Nakakatawa ito. Napakatanga lang nito. Sigaw ni Xavier kay Gerald habang sinamaan siya ng tingin sa kanya. Hahaha. Gerald ganap na sumuko kay Xavier nang makita niya ang pag-arte nito ng ganito. Ito ay talagang ito ang totoong mga kulay ng Xavier. Xavier, talagang nasiyahan ako sa iyo. Sabi ni Gerald habang pumatak ang luha sa kanyang mga mata.
Parehas na silang dalawa ay napakahusay na magkasama. Mangyaring huwag sayangin ang aking oras. Wala akong pakialam kung ang isang mahirap na lalaki na tulad mo ay nadismaya sa akin. Hindi ko talaga dapat inabala ang lahat sila ay pulang tala ng bangko. Ano? Ito. Nanlaki ang mga mata ni Xavier sa hindi makapaniwala habang nakatingin sa pera sa lupa. Napatingin si Xavier sa pera na nakakalat sa sahig. Labis siyang naguluhan sa mga pangyayari. Hindi niya kailanman pinangarap na ang garbage bag na hawak ni Gerald ay naglalaman ng sandamakmak na pera. Ha? Ano to? Hindi alam ni Xavier kung ano ang kanyang isipin. Gerald, saan mo nakuha ang perang to? Hindi pinansin ni Gerald si Xavier. Sa halip, lumuhod siya at pinulot ang $100,000 mula sa sahig. Anong pake mo? Hindi ba sinabi mo na hindi ako karapat-dapat sa isang tulad mo dahil di hamak na mahirap lang ako? Pagkatapos ay tumalikod na si Gerald para umalis. Hindi na mapakali si Xavier sa mga sandaling iyon. Kung talagang mahirap si Gerald at kung talagang binili niya ang bag gamit ang Anytime Shoppers card na iyon, hindi maramdaman ni Xavier na sayang ang kanilang paghihiwalay. Hindi niya kailanman pagsisisihan ang kanyang mga ginawa. Gayunpaman, ngayon ay mayroong hawak si Gerald na $100,000. Gerald, saglit lang. Magpaliwanag ka sa akin. Kung hindi, sisigaw ako. Sigaw ni Xavier habang tumatalon dahil sa pagkabalisa. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi niya alam kung bakit siya lubos na natatakot na naging mayaman si Gerald sa isang iglap. Sumigaw. Hahaha. Napangiti na lang si Gerald bago niya sinabi, Xavier, gawin mo na lang ang gusto mo. Ah! Tulong! Tulong! Rape? Rapist? May nangrape sa akin. Buong lakas na sigaw ni Xavier. Kahit na gabi na, marami pa ring mga mag-asawa sa kampus na magkasama. Pagkarinig nila ng sigaw ni Xavier, tumingin agad sila patungo sa lawa. Damn it! Hindi may isip ni Gerald na talagang magsisigaw si Xavier para sa tulong at sasabihin na sinusubukan niya siyang gumahasa. Xavier, ano ang sinusubukan mong gawin? Okay, panalo ka at talo ako. Nagmamadaling bumalik si Gerald sa Xavier bago siya hinimok na tumahimik. Gerald, gusto ko lang sabihin mo sa akin kung bakit mayroon kang $100,000 na cash. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon. Sabi ni Xavier habang nakasimangot. Nawala na ang pag-asa ni Gerald sa babaeng ito. Ayaw niyang may gawin pa sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang kasinungalingan para lamang tuluyan siyang sumuko sa kanya. Oy, kailangan kong ibalik ang $100,000 na ito sa isang tao. Hindi ba sinabi ko sa iyo ang tungkol sa batang babae na naisab ko ilang araw na ang nakakalipas? Bukod sa pagbibigay sa akin ng card ng mamimili, nagpasya din silang bigyan ako ng $10,000 na gantimpala. Gayunpaman, sobra ang ibinigay nila sa akin at sa halip ay binigyan nila ako ng $100,000. Iyon ang dahilan kung bakit ibabalik ko sa kanila ang $70,000. Taos puso na sinabi ni Gerald. Sa wakas naintindihan ni Xavier ang buong sitwasyon. Una sa lahat, alam niya na hindi mabuting sinungaling si Gerald. Pangalawa, kung talagang naging mayaman si Gerald sa magdamag, bakit siya magbibihis ng ganito kaswal? Hindi naman siya nagmukhang mayaman. Matapos makinig sa paliwanag ni Gerald, ang lahat sa wakas ay nahulog sa lugar. Ang lahat sa wakas ay tila napakalohikal ngayon. Naiintindihan ko na ngayon. Sa madaling salita, bukod sa $10,000 na cash, wala ka nang natitira. Huminga ng malalim si Xavier at naramdaman niyang parang tuluyan na niyang mabitawan si Gerald na wala man lang pinagsisisihan. Kung nasiyahan ka, nais kong umalis ngayon. Pagkatapos nito, lumayo si Gerald dala ang $100,000 sa kamay. Ang isang mahirap na tao ay palaging isang mahirap na tao. Mas makabubuti para sa akin na bumalik sa aking Yuri. Nagmamadali ring umalis si Xavier matapos ang titig sa likuran ni Gerald. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng labis na pagkabalisa matapos na ideposito ang kanyang pera sa ATM machine. Si Xavier ay ganap na nagbago at hindi niya siya makilala. Xavier. Kung makakalimutan lamang niya ang tungkol sa Hermes bag na iyon at kung talagang wala siyang pakialam kung mayroon siyang pera, hindi niya maisip na makipagbalikan sa kanya. Kung sa bagay, si Gerald ay hindi lamang nagkaroon ng $10,000. Mayroon siyang hindi mabilang na $10,000 na pag-aari niya. Ah! Bumuntong hininga si Gerald habang nagsisimulang maglakad pabalik sa kanyang dormitoryo.
Sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Naomi. Gerald, gusto mo bang magkaroon ng cake? Kung nais mo, mag-drop sa dormitory ng mga batang babae. Dadalhan kita. Noon pa man ay naging alalahanin at maalalahanin si Noemi kay Gerald. Sa katunayan, kapwa sila nagkakasundo at palaging napakasaya at nakaka-relax ni Noemi tuwing kasama niya si Gerald. Maaari rin siyang magkaroon ng taos-pusong pag-uusap kay Gerald. Hindi tulad ng lahat ng ibang mga lalaki, walang masamang balak si Gerald at talagang kaibigan niya ito dahil gusto niyang maging kaibigan. Hindi niya inisip na makatulog sa kanya ng tuluyan. Cake? Okay lang, wala na akong gana kumain. Tumawa si Gerald. Pinahalagahan niya talaga ang pagkakaibigan niya sa kaisa-isang kaibigan na babae, si Naomi. Sige. Gerald, anuman ang nangyari ngayong gabi, tandaan mo na palagi kang magiging aking mabuting kaibigan. Gusto ko talaga ang bag na binili mo sa akin. Ang dalawa sa kanila ay nagpatuloy sa pag-uusap ng kaunting sandali bago tuluyang ibinaba ni Noemi ang telepono. Sa oras na ito, marami sa kanyang mga kaibigan ang naghihintay sa kanyang dormitory. Naomi, bakit ang ganda mo sa isang tulad niya? Alice, alam ko na minamaliit mo si Gerald, ngunit kailangan mong maniwala sa akin. Hindi siya ang uri ng taong iniisip mong siya. Napakatotoo at mabait na tao kung susubukan mo lang siyang makilala. Si Alice ay nasa silid din ni Noemi sa oras na ito. Sa katunayan, ang taong nakadama ng labis na pagkabalisa ngayong gabi ay si Alice. Plano niyang makilala ang isang mabait na lalaki na maaari niyang isiping magdate ngayong gabi, ngunit ang unang taong nakasalamuhan niya ay si Gerald. Pagkatapos nito, napunta siya sa pagkakaroon ng magagandang damdamin para kay Miguel na nawala ang lahat ng magdamag. Talagang nababagabag si Alice nang maisip niya kung gaano ito nakakahiya kapag naghihintay sila sa labas ng Wayfair Mountain Entertainment ngunit hindi sila nakapasok. Napakasarap na karanasan. Naramdaman ni Alice na nagsimula na ang malas niya nang makilala niya si Gerald. Iyon din ang dahilan kung bakit kinainisan at kinamumuhian niya si Gerald. Hindi ako makapaniwalang binigyan ka pa niya ng peking Hermes bag. Hindi ko nakita ang Gerald na nakakadiri kung hindi dahil sa bag na ito. Inis na inis ni Alice nang makita niya si Naomi na ginagamot ang bag na bigay sa kanya ni Gerald tulad ng isang uri ng kayamanan. Kinuha niya ang bag mula kay Noemi bago itapon sa basurahan. Mabilis na lumakad si Noemi papunta sa basurahan upang kunin ito. Maligayang kaarawan, Noemi. Bago pa niya ito magawa, ang ilan sa kanyang mabubuting kaibigan mula sa katabing dormitoryo ay lumapit sa kanyang silid na may kasamang malaking keke. Ay! Kayong mga babae ay narito. Nagmamadaling pumunta si Noemi sa pintuan upang salubungin ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, naglakad sina Felicity at Xavier sa silid ni Noemi. Kahit na hindi na masyadong nakausap ni Noemi si Xavier dahil kay Gerald, binati pa rin niya ito ng may ngiti sa labi. Wow! Naomi, dapat nakatanggap ka ng maraming kamanghamanghang regalo. Paano mo talaga maitatapon ang isang magandang bag sa basurahan? O aking Diyos! Kahit isang bag ng Hermes. Pabirong sabi ni Felicity nang makita ang bag ng Hermes sa basurahan. Tiyak na isang Diyosa si Felicity Nelson sapagkat napakaganda niya. Parehong Felicity at Alice ay maaaring isaalang-alang ang dalawang pinakamagandang batang babae sa buong dormitoryo. Nang tignan ni Alice si Felicity, na pantay kasing maganda at matikas sa sarili, hindi mapigilan ni Alice na makaramdam ng kaunting kompetisyon. Kaya, paano kung si Hermes? Ito ay isang peking bag na Hermes na binili ng isang mahirap na tao. Ani Alice habang nakasimangot. Sa oras na ito, si Xavier ay nakatayo sa tabi ni Felicity at ang ekspresyon ng kanyang muka ay nagbago kaagad pagkakita niya sa Hermes bag na pinag-uusapan nila. Likas niyang nakilala na ito ang Hermes bag na binili ni Gerald ng $55,000 kaninang umaga. Nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable matapos makita ang bag. Isang peking. Kinuha ni Felicity ang bag mula sa basurahan bago niya ito tiningnan ng mabuti. Makalipas ang ilang sandali, nalaki ang mga mata ni Felicity na nagtataka habang patuloy na paikutin ang bag sa kanyang kamay. Ito. Hindi sa tingin ko ito ay isang peking Hermes. Tingin ko ito ay isang tunay na produkto. Totoo. Ang grupo ng mga batang babae sa dormitory ay nagulat. Paano ito magiging posible? Napakahirap ni Gerald. Paano niya kayang bilhin si Noemi ng isang tunay na Hermes bag?
Ang bag na ito ay isang item ng kolektor ng limitadong edisyon at nagbebenta ito ng higit sa 50,000 dolyar. Mapanghamak na sabi ni Alice. Hindi alam ni Alice kung bakit ramdam na ramdam niya ang pintig ng kanyang puso nang sabihin ni Felicity na ang Hermes bag ay talagang isang tunay na produkto. Hindi, sigurado ako na ito ay isang tunay na produkto. Nahawakan ko ang tunay, ang kanyang sinabi ay agad na hinihingal ang lahat ng mga batang babae. Sa oras na ito, inilabas ni Felicity ang kanyang cellphone habang naghahanda siyang tawagan ang manager ng Hermes Boutique Store. Hindi mo kailangang tumawag. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Xavier. Sa katunayan, kung hindi pa tumatawag si Felicity sa telepono, ayaw niyang sabihin ang totoo dahil talagang binili ni Gerald ang mamahaling bag na nagkakahalaga ng 55,000 dolyar para sa iba. Gayunpaman, dahil si Felicity ay tatawag sa telepono, nagpasya siya na maaari rin niyang sabihin sa kanila ang totoo. Ang Hermes bag na ito ay tunay na produkto. Nang bili ni Gerald ang bag kaninang umaga, kami ni Yuri nandoon din kami sa Hermes Boutique Store. Nagbayad siya ng 55,000 dolyar para sa bag na iyon. Ano? Bam? Napatigil ang lahat ng nasa dormitoryo. Mabilis na ipinaliwanag ni Xavier kung ano kanyang naranasan ng umagang iyon sa lahat ng mga tao sa dormitoryo. Oh my God! Totoo pala talaga. Ang Hermes bag na iyon ay nagkakahalaga ng $55,000. Si Gerald ay matagal nang nabubuhay sa subsidi mula university at sa perang kinita niya mula sa mga pagsunod sa mga inutos sa kanya ng iba. Hindi ko talaga inasahan na may ganun siyang klase ng swerte. Akalain mo na nakatanggap siya ng isang Universal Global Supreme Shoppers Card. Lintik na yan. Kung ibibigay sa akin ni Gerald ang Hermes bag na to, siguradong papayag ako na makasama siya ng isang gabi. Isang gabi lang. Kung papayag si Gerald na ibigay sa akin ang Hermes bag na to, papayag ako na maging girlfriend niya ng isang buwan. Nako, wala ka talagang hiya. Kahit na alam nilang lahat na ang card ni Gerald ay isang beses lang magagamit, nakakagulat pa rin sa lahat na malaman na ang Hermes bag ay tunay at nagkakahalaga ng 55,000 dolyar. Kahit na ibenta nila ang bag na iyon, makakuha pa rin sila ng 40 hanggang 50,000 dolyar. Pera pa rin ito. Si Alice ay may isang napakapangit na ekspresyon ng kanyang mukha sa oras na ito. Hindi niya akalain na bibigyan talaga ni Gerald si Naomi ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng 55,000 dolyar bilang kanyang regalong kaarawan. Bigla niyang naisip ang lahat ng paghamak na nadama niya para sa kanya ngayon pati na rin ang inggit at paghanga na nararamdaman ng ibang mga batang babae para sa bag ng Hermes sa oras na ito. Pakiramdam ni Alice na nilalaro lang siya. Lalo pa siyang nagalit sa oras na ito. Hahaha. Kahit na ang bag ay talagang nagkakahalaga ng 55,000 dolyar, hindi ba alam ni Gerald na maibenta lang niya ang Universal Global Supreme Shoppers Card para sa mas maraming pera sa halip na direktang gamitin ito? Pinatunayan lamang nito na ang taong ito ay napakadimwited. Sinabi ni Alice matapos na pag-aralan ang sitwasyon. Tumango din si Xavier bilang pagkilala. Oh? Siguradong may problema sa utak ni Gerald. Hahaha. Huwag po kayo magselos. Ibinigay ni Gerald ang 55,000 dolyar na Hermes bag kay Naomi bilang regalo sa kaarawan. Dapat maging masaya tayo para sa kanya. Naomi, dapat mong tratuin siya sa isang pagkain. Humagikik si Felicity. Hindi lang siya maganda ngunit naging live broadcaster din siya. Marami na siyang nakita sa mundong ito. Oo. Naomi, dapat mong tratuin siya sa hapunan. Naomi, maaari mo lang ba akong ipahiram sa isang araw ng Hermes bag na ito? Isang araw lang. Lahat ng mga batang babae ay nagmamakaawa kay Naomi sa oras na ito. Gulat na gulat si Naomi. Bakit niya ipahiram sa kanila ang bag? Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang katotohanang marahil ay hindi alam ni Gerald na maaari niyang ibenta ang card ng shopper para sa mas maraming pera sa halip. Natatakot siyang lokohin siya ng sales girl. Kung tutuusin, hindi pa naranasan ni Gerald ang ganitong uri ng karangyaan dati. Hindi, ibabalik ko kay Gerald ang bag na ito. Kung magpapasya siyang ibenta ang bag, makakagawa siya ng hindi bababa sa 40 hanggang 50,000 dolyar, at makakapamuhay siya ng walang kabuluhang buhay sa universidad nang hindi na mag-alala tungkol sa pera. Iba ang pag-iisip ni Naomi sa iba, talagang nag-aalala siya tungkol kay Gerald. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi inaasahan, sumigaw ng malakas sina Xavier at Alice nang magkasabay.
Iniisip ni Xavier sa kanyang sarili at talagang hindi niya matanggap ang katotohanan na talagang magkakaroon ng 50,000 dolyar si Gerald kung nangyari iyon. Ayaw niya man lang mangyari iyon. Hindi niya ginusto na mabuhay ng mas mahusay si Gerald matapos niya itong itapon. Nais ni Xavier na maging mahirap at malungkot si Gerald nang wala siya. Sa kabilang banda, simpleng kinamumuhian ni Alice si Gerald. Naomi, bakit mo gagawin yon? Si Gerald ang nagbigay sa iyo ng Hermes bag kaya bakit mo ito ibabalik sa kanya? Sumimangot agad si Alice. Ngumiti si Felicity bago niya sinabi, napakahalagang bag ng Hermes. Hindi mo dapat sayangin ng ganun lang. Nais kong magsimula ng isang live na broadcast at ipakita sa aking mga manonood ang bag na ito. Naisip mo ba kung gagawin ko iyan, Naomi? Umiling si Noemi habang nakangiti. Kahit na pumayag si Naomi na payagan si Felicity na ipakita ang Hermes bag sa kanyang live na broadcast, iniisip niya kung paano niya makukumbinsi si Gerald na ibalik ang bag sa marangyang tindahan kinabukasan. Kahit na hindi nila makuha ang orihinal na halagang binayaran ni Gerald para sa bag, makakuha sila kahit papaano ng 40 hanggang 50,000 dolyar. Mag-click! Mag-click! Ang grupo ng mga batang babae ay sumugod upang kumuha ng litrato ng Hermes bag. Ang bag ng Hermes ay tuluyang nahulog sa kamay ni Felicity. Sinimulan niya kaagad ang kanyang live broadcast. Hello, mga sanggol. Hindi ko pa kayo nakikita ng isang araw at talagang namiss ko kayong lahat. Bukod dito, mayroon akong ilang mga magagandang sanggol na kasama ko ngayon bilang isang karagdagang bonus. Sambit ni Felicity habang nakangiti siya ng pikit sa kamera. Sa isang iglap, mayroon ng higit sa 3,000 tao na nanonood ng live na broadcast. Si Felicity ay nag-host na ng mga live na broadcast ng higit sa isang taon. Dahil nag-host siya ng isang lokal na live na broadcast, karamihan sa kanyang mga tagahanga ay ang kanyang mga kamag-aral at kanyang mga kaunibersidad. Sa sandaling lumitaw si Felicity, ang talakayan sa live na broadcast room ay lubos na buhay. Sumpain! Ito ay talagang isang bonus. Gusto ko talaga iyong matangkad na batang babae na may pulang buhok. Wow! Mangyaring bigyan ako ng numero ng magandang batang babae na may pulang buhok. O aking Diyos! Felicity, talagang kaibigan ka ni Alice mula sa Broadcasting and Media Department. Ah! Si Alice mula sa Broadcasting and Media Department ay napakarilag. Inaalis mo ang aking hininga. Sa kabilang panig, si Alice, na palaging may malamig na ekspresyon sa muka, sa wakas ay napangiti nang makita ang kanyang pangalan sa live chat. Hindi siya naramdaman ng pagkalungkot tulad ng naramdaman niya nang makita niya ang magandang Felicity kanina. Tumango siya habang ngumiti ng bahagya sa mga tagahanga sa screen. Wow! Mas interesado ba kayo sa ibang mga kagandahan ngayon? Humph! Ako'y lubos na nalulungkot. Gumawa ng kilos si Felicity na parang pinupunasan niya ang luha mula sa kanyang mga mata habang ipinakita ang isang namimighaning ekspresyon sa kanyang muka. Pagkatapos nito, ang karamihan ng mga tao ay sumagot agad. Paano magiging posible iyon? Lahat kayong mga kagandahan ay asawa ko. Mahal ko kayong lahat. Sa oras na ito, nag-prompt ang live na broadcast room. Ang mayaman at batang si Yuri ay online na ngayon. Ang sobrang yaman na si Danny ay online na. Nang makita ng kanilang mga kamag-aral na online si Felicity, lahat ay nagsimulang manood agad sa kanya ng live na broadcast. Si Felicity ay talagang isang napakaganda at napakarilag na batang babae, at siya ay may karanasan at profesional sa kanyang mga live na pag-broadcast. Sa makatuwid, siya ay pangarap na batang babae na pangarap na lalaki. Gayunpaman, ang Felicity ay mayroon ding napakataas na mga hinihingi at pamantayan. Parehong sina Yuri at Danny, na mula sa susunod na klase, ay sinubukan na niyang ituloy siya dati ngunit walang alinlangan na nabigo sila. Ito rin ang dahilan kung bakit pareho silang laging sumusubok na suportahan at tulungan si Felicity. Nais nilang makuha ang kanyang magagaling na mga libro. Mga sanggol, lahat kayo ay may pag-ibig na sa iba at umiiyak na ako. Hindi ka ba magpapadala ng mga regalo sa akin? Binibigyan ko kayo ng kasiyahan na tingnan ang napakaraming magagandang batang babae ngayon. Inilahad na paraan ni Felicity. Ang kasama sa bahay ni Gerald na si Harper ay palaging nagmamahal kay Felicity. Sa makatuwid, pinadalhan niya siya ng 10 rosas ng sabay-sabay. Ang bawat rosas ay nagkakahalaga ng $1. Wow, maraming salamat Harper. Natanggap ko na ang pagmamahal mo. Sumagot si Harper pagkatapos, napakaganda mo, Diyosa.
Siya nga pala, hindi ba nasa kamay mo ang regalo na ibinigay kay Gerald kay Noemi ngayon? Sa oras na ito, na-type ni Harper ang kanyang puna sa live chat. Agad nitong napukaw ang isang mainit na talakayan sa mga manonood. Damn it! Ni hindi ko namalayan na isang Hermes bag iyon. Bukod dito, parang ito ang item ng limitadong edisyon ng kolektor. O aking Diyos! Felicity, sinusuportahan ka ba ng isang lalaki? Ang puso ko ay nadurog. Sinabi ni Danny, hahaha. Sinabi sa akin ni Yuri na binili ni Gerald ang bag na ito para kay Noemi gamit ang isang on-time shopper's card. Hahaha, hindi ako makapaniwala na si Gerald ay sobrang tanga. Sumagot naman ang mga netizen, oh my God. Dapat tulala siya. Malinaw na sinabi ni Xavier kay Yuri tungkol sa kung paano kayang bilhin ni Gerald ang bag at sinabi ni Yuri kay Danny at sa kanyang mga kaibigan tungkol dito. Pagkatapos nito, ang talakayan sa online ay umikot kay Gerald. Yuri, hahaha. Talagang nastimulate ako ng maraming mga tanga ngayon. Talagang nakikipaglaban sa akin si Xavier sa buong araw dahil sa ginawa ni Gerald. Nararamdaman ko talaga na parang nagsayang tayo ng maraming oras dahil sa idiot na iyon. Napagtanto ni Harper na lahat si Danny ay magpapadala sa iyo ng isang rocket. Nagpadala si Danny ng 5 magkakasunod na rocket sa isang hilera. Sina Felicity, Xavier at Alice ay labis na nasasabik sa oras na ito. Hindi nila namalayan na napakadali kumita ng pera sa pamagitan ng live na broadcast. Dahil ayaw niyang mahuli, pinadalhan ni Yuri si Felicity ng 10 magkakasunod na rocket ng sabay. $1,000. Nais niyang burahin ang lahat ng malas sa pagkakasalubong niya kay Gerald ngayon. Si Xavier ay sobrang mayabang sa oras na ito. Ito ang kanyang lalaking Yuri. Sumagot naman si Danny, hahaha. Harper, sa palagay ko, kahit na ang lahat sa iyong dormitoryo, kasama na si Gerald, ay pinagsama-sama ang lahat ng iyong pera, hindi mo rin maikumpara sa akin. 6 lang kayong pa-offer sa akin lahat. Nais mo bang makipagkompetensya sa akin sa live broadcast room ngayon? Galit na galit si Harper sa oras na ito. Sa oras na ito, sa dormitoryo ni Gerald, humirit si Gerald at nagising siya mula sa pagtulog. Pagkatapos nito, nakita niya ang lahat ng mga mensahe na ipinapadala ng kanyang mga kamag-aral, sunod-sunod. Nang buksan niya ang kanyang cellphone, napagtanto niya na lahat ng kanyang mga kaklase ay pinag-uusapan siya, ang Hermes bag na ibinahagi ni Felicity sa kanyang live broadcast. Lahat ng magagandang babae ay nagsasabi na siya ay tanga. Ano ang nangyayari? Natigilan si Gerald. Tinutuyan nila siya. Nang basahin ni Gerald ang mga mensahe mula sa kanyang mga kaklase ay napagtanto niya na dapat na pinag-usapan siya ni Felicity sa kanyang live broadcast. Bahagi ba siya ng pagbabahagi niya ngayon? Habang iniisip niya ito, mabilis na nag-log in si Gerald sa live broadcast ni Felicity. Pagpasok pa lang niya sa live chat room, nakita niya si Danny at Yuri na nagmumura at nagkukutya sa mga kasama sa silid. 6 na pobre. Malamig na ngumiti si Gerald sa sarili. Hash sa oras na ito, gumawa sina Yuri at Danny ng isang eksena sa live broadcast room. Si Ordinary Man ay nagpadala sa iyo ng isang international na cruise ship. Si Ordinary Man ay nagpadala sa iyo ng isang international na cruise ship. Si Ordinary Man ay nagpadala sa iyo ng isang international na cruise ship. 10 magkakasunod na international cruise ship ang naipadala ng isang iglap. Nagkakahalaga ang bawat international cruise ship ng $1,000. Wow! Salamat, Ordinary Man. Mahal kita, Ordinary Man. Sigaw ni Felicity sa sobrang kaba. Hindi mapigilan ng mga dalaga na mapatingin sa telepono ni Felicity sa sandaling iyon. Hindi ito isang ordinaryong tao. Pinadalhan niya ng 10 international cruise ship na nagkakahalaga ng $10,000 sa isang iglap. Medyo nagulat sina Alice at Xavier sa sandaling iyon. Narinig na nila na maaari silang kumita ng pera mula sa mga live na pag-broadcast matagal na at nakumbinsi sila ngayon. Ordinary Man, taga-universidad ka ba? Saang department ka galing? Tanong ng ilan sa mga dalaga sa sandaling iyon. Kasabay nito, sina Yuri at Danny, na nanonood ng live na broadcast, ay biglang naramdaman ng sobrang panghihina. Siyempre, mayroon silang $10,000. Sa katunayan, ang bawat isa sa kanila ay mayroong 20 hanggang $30,000 bilang kanilang allowance buwan-buwan. Gayunpaman, kung ang malupit na ito ay maaaring mag-sweep ng $10,000 ng sabay-sabay, dapat talaga siyang maging isang pambihirang tao. Hindi nila magawang magnanakaw mula sa kanya.
Si Felicity ay labis ding nasasabik sa oras na ito. Oo, orihinal na tao. Maaari ko bang malaman kung saang departamento ka galing? Sumagot ang karaniwang tao, galing ako sa kagawaran ng wika. Ang kagawaran ng wika? Ang departamento namin yan. Bukod kina Danny at Yuri, sino pa ang napayaman sa kagawaran ng wika? Hindi ko pa naririnig tungkol sa kanya. Nagulat ang lahat ng mga batang babae. Kung siya ay talagang galing sa kagawaran ng wika, tiyakin na maganda ang kanilang pagbibihis sa hinaharap. Kung hindi man, baka mawala sa kanila ang pagkakataong makasama ang ordinary mang ito. Ordinary man, saang klase ka? May girlfriend ka ba? Kung hindi mo gagawin, maaari kong ipakilala ang isa sa iyo. Sa oras na ito, mabilis na lumakad si Xavier patungo kay Felicity habang kausap niya ang kamera. Sa katunayan, si Xavier ay isa ring napakagandang batang babae na may mahabang paa at rosas na pisngi. Iniisip din ni Xavier na dapat din siya magsimula ng isang live na broadcast upang makagawa siya ng kaunting pera, makuha ang kanyang sarili na isang mayamang tao upang maihanda niya ang kanyang hinaharap. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang itanong ang tanong dahil sa pag-usisa. Ordinaryong lalaki, hindi wala akong kasintahan. Ang ordinary man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang ordinary man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang ordinary man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Bam! 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 Nagpadala siya ng isa pang magkakasunod na international na cruise ship sa live broadcast ng Felicity. Tuwang-tuwa si Felicity na halos hindi siya makatayo. Ang lahat ng iba pang mga batang babae ay huminga din ng malalim sa oras na ito. Tuwang-tuwa na tanong ni Felicity, ordinary man, mahanap kita ng kasintahan kung wala ka. Tayong lahat ay nagmula sa kagawaran ng wika. Maraming magagandang batang babae sa likuran ko, kaya bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang interesado ka? Magagamit din ako. Sa katunayan, nagsisimulang magsisi si Felicity sa ginawa nitong live na broadcast sa harap ng napakaraming magagandang batang babae ngayon. Hindi niya nais na ibahagi ang kanyang potensyal na manliligaw sa iba pa. Nakaramdam din siya ng napaka hindi komportable na pagbabahagi ng mayamang lalaki na ito sa iba pang mga batang babae. Sumulyap siya sa account ng taong ito at napagtanto niya na siya ay talagang isang kataas-taasang miyembro. Nangangahulugan ito na nag-recharge na siya ng kahit $100,000 sa kanyang live broadcast account. Iyon lang ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ikon ng pag-verify sa kanyang profile. Kung kaya niya, talagang nais ni Felicity na gumawa ng isang pribadong live na broadcast para sa ordinary man. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, naramdaman ni Felicity na maaari rin siyang makakuha ng maraming mga benepisyo mula sa pagkakaroon ng iba pang mga batang babae sa live na broadcast ngayon. Kaya, ordinary man, ano sa palagay mo? Alin sa mga batang babae ang interesado ka? Nang asar na tanong ni Felicity. May kasintahan ba ang batang babae na nakatayo sa likuran mo? Sagot agad ng ordinary man. Ang taong nakatayo sa likuran ng Felicity sa oras na ito ay walang iba kundi si Xavier. Ako, bakit hindi ka gumawa ng hulaan, ordinary man? Nagtatakang sagot ni Xavier. Ayaw niyang maging prangka sa kanyang sagot dahil alam niyang malamang nanonood pa rin si Yuri ng live na broadcast. Ang ordinary man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang ordinary man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Nagpadala ang ordinary man ng isa pang magkakasunod na international na cruise ship sa live broadcast ng Felicity. Sa oras na ito, napansin ng pangkat ng pamamahala para sa live na broadcast platform ang live broadcast ni Felicity dahil sa 20 magkakasunod na international cruise ship. Sa makatuwid, mabilis na isinulong ng pangkat ng pamamahala ang live na pag-broadcast ng Felicity sa homepage. Parami ng kanilang mga kapareha sa universidad ang sumali sa live na broadcast sa oras na ito. Ang bilang ng mga manonood sa live na broadcast ng Felicity ay mabilis na lumampas sa higit sa 5,000 mga manonood. Sinabi ng karaniwang tao, ayokong hulaan. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang sagot ng direkta? Huminga ng malalim si Xavier at namula ang mukha habang sinabi na, ako. Nais niyang magisi ang kanyang mga ngipin at sabihin na wala siyang kasintahan. Si Felicity ay sobrang nagsiselos sa oras na ito at mabilis niyang sinabi, may boyfriend siya. Ang kasintahan niya ay si Yuri, na ngayon lang nagpadala sa akin ng mga rocket. Inis na inis si Xavier.
Naisip ba ni Felicity na ang galing niya? Nang bumalik siya sa kanyang dormitoryo, titingnan niya ang pagsisimula ng kanyang sariling live na broadcast sa hinaharap. Pagdating ng oras na iyon, malalaman nila kung sino ang may mas mataas na kasikatan noon. Ordinary man, hahaha. Talagang naglakas loob siyang magpakitang gilas kapag nagpapadala lang siya ng isang rocket. Nga pala, ang bag na hawak mo sa iyong kamay ay tila nagkakahalaga ng maraming pera. Narinig ko na nagkakahalaga ito ng higit sa 50,000 dolyar. Sa palagay ko ang lalaking nagbigay sa iyo ng bag ay ang tunay na bayani. Itinaas ni Felicity ang Hermes bag sa kanyang kamay bago niya sinabi, "Wow. Ordinary man, masasabi mo talaga ang halaga ng bag na ito. Sa tingin mo maganda din ang bag na ito." Sinimulang ipakita ni Felicity ang bag sa harap ng kamera. Sa oras na ito, si Alice, na nakatayo sa tabi ni Felicity, ay mabilis na sumabog at sinabi, "Kapatid, sa palagay ko naiintindihan mo ang sitwasyon. Ang taong nagbigay sa aming kaibigan ng bag na ito ay hindi isang bayani. Siya ay isang kakulangan lamang mula sa iyong kagawaran ng wika." Hindi ito kinaya ni Alice nang may isang tao na talagang pumupuri kay Gerald sa pagiging bayani. Sa makatuwid, hindi niya namalayang humakbang upang ipaliwanag ang katotohanan. Paano kung malalaman mo sa hinaharap na ang taong nagbigay sa iyong kaibigan ng bag na iyon ay hindi talaga isang matunaw? Paano kung malalaman mo na siya ay talagang isang napakamayaman at makapangyarihang tao? Ano ang gagawin mo pagkatapos? Hindi mo ba naisip na hindi tayo dapat humusga sa isang libro sa pamagitan ng takip nito? Kaagad na nagsalita ang ordinary man. Sumagot si Alice, "Mukha kang napakahusay at matatag na tao, ngunit sinisiguro ko sa iyo na ang taong nagbigay sa aking kaibigan ng bag na ito ay tiyak na isang payat. Tulad ng kung paano niya kayang bilhin ang bag na ito, talagang may isang mahabang kwento sa likod nito." Si Alice ay nagpatuloy sa pakikipag-chat sa ordinary man na ito sa pamagitan ng live na broadcast. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit mayroon siyang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang napakatanda at matatag ng lalaking ito. Kahit na siya ay napakamayaman, tila hindi siya isang mapurol, ordinaryong pangalawang henerasyon na mayamang anak. Gusto ni Alice na magkaroon ng isang pagkakataon na makipagkita sa kanya. Ang ordinary man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang ordinary man ay nagpadala sa iyo ng isang pang-international na cruise ship. Ang ordinary man ay nagpadala ng isa pang 5 magkakasunod na international cruise ship sa Felicity nang walang pag-aatubili. Nagulat ang lahat. "Ordinary man, gusto mo bang makipagpalitan ng numero sa akin? Maaari akong magbigay sa iyo ng isang pribadong live na broadcast araw-araw kung nais mo ako." Mabilis na sinabi ni Felicity habang nakatingin sa kamera. Gayunpaman, nang ang ordinary man ay hindi tumugon pagkatapos ng mahabang panahon, tiningnan niya ang listahan ng mga manunood at napagtanto niya na naka-offline na siya. Napakalungkot ng pakiramdam ni Felicity. Gayunpaman, naibigay na niya sa kanya ang 25,000 dolyar ngayon. Kasabay nito, marami sa mga batang babae ang na-download ang live na broadcast software sa kanilang mga telepono dahil nais nilang malaman ang mga detalye ng live na broadcast ng ordinaryong man sa Felicity upang maaari silang makipag-chat ng pribado sa kanya. Kasama rito si Xavier. Sa mala dormitory, naririnig ni Gerald si Danny mula sa katabing dormitoryo na nagmumura sa mayamang tao na ipinapakita ang kanyang kayamanan sa live na broadcast ni Felicity. Itinapon niya ang kanyang cellphone gamit ang isang mapait na ngiti sa labi. Oo naman, ang sinumang may mas maraming pera ay palaging magwawagi. Maaari niyang gawin ang anumang nais niya. Hahaha. Say? Gerald ay ordinary man. Nang makita ni Gerald sina Yuri at Danny na ng insulto at kinukutya ang kanyang sariling mga kasama sa silid, agad niyang nag-recharge ng 150,000 dolyar sa kanyang live na broadcast account. Oo naman, pareho silang tumahimik sa sandaling siya ay lumitaw. Naririnig ni Gerald na nagmumura pa si Danny mula sa silid na katabi, marahil dahil nasaktan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa katunayan, sadyang sinubukan ni Gerald si Xavier ng mas maaga sa live broadcast. Katulad ng inaasahan niya, hindi man lang siya pinabayaan ni Xavier. Siya ay talagang isang materialistang batang babae na puno ng kasakiman. Tuluyan ang sumuko si Gerald sa kanya. Dahil sa napagod na siya, nagpa siya si Gerald na matulog ulit. Kinabukasan, ang kanyang mga kasama sa kwarto ay umakyat sa dingding ng alas 5 ng umaga upang bumalik sa kanilang dormitoryo upang matulog.
Dahil kailangan nilang dumalo sa klase ngayon, nagsimula silang tumakbo patungo sa lecture hall kaagad pagkatapos nilang matapos ang kanilang agahan. Gerald, tumigil ka. Aalis na sana si Gerald sa kafeterya, bigla niyang narinig ang boses ng isang batang babae na pinipigilan siyang umalis. Napalingon kaagad si Gerald nang marinig niya ang boses ng dalaga. Nakita niya ang isang matangkad at patas na magandang batang babae na nakasuot ng masikip na maong na pinutol na pantalon at isang pares ng matangkad na takong na nakatayo sa likuran niya sa oras na ito. Nasa balakang ang kanyang mga kamay habang nakatingin kay Gerald na may pagmumuka sa mukha. Gerald, sa palagay mo ba ay okay lang para sa iyo na umasa sa tulong ng estudyante sa iyo ng unyon ng mga mag-aaral nang makabili ka talaga ng isang mamahaling produkto na nagkakahalaga ng $55,000 para sa iyong sarili? Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Hindi ka namin isasama sa subsidi ng paaralan para sa susunod na taon, malamig na sabi ng dalaga kay Gerald. Whitney, nakuha ni Gerald ang pera bilang gantimpala sa pagsave ng buhay ng batang babaeng iyon. Ang mga magulang ng batang babae ay binigyan siya ng card ng mamimili upang pasalamatan siya sa kanyang kabaitan. Bakit mo babawiin ang subsidyo ni Gerald? Sa palagay mo ba napakatindi mo dahil ka lang sa Pangulo ng Unyon ng mga mag-aaral? Ang Pangulo ng Unyon ng Mag-aaral ay sumulyap kay Harper na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha nang hindi sinabi. Ano naman ang gagawin nito sa iyo? Hindi mo ba alam na ang tanging dahilan kung bakit talaga makatanggap si Gerald ng isang subsidi ng mag-aaral ay dahil lamang sa Unyon ng Mag-aaral? Ang dahilan kung bakit pinaglaban namin ng husto ang kanyang subsidi ay dahil alam namin na kailangan niya ng tulong. Gayunpaman, talagang bumili siya ng isang Hermes bag na nagkakahalaga ng $55,000 para sa kanyang sarili. Hindi mo ba narinig ang mga alingaungaw na ang lahat ay kumakalat sa paligid ng paaralan ngayon? Nagdulot ka ng napakaseryosong pinsala sa unyon ng mag-aaral dahil sa iyong mga aksyon. Ang pagkilos na ito lamang ay sapat na para sa amin na bawiin ang iyong subsidyo. Sinulyapan ni Whitney si Gerald na may pagkasuklam sa mga mata. Halatang alam ng lahat ang tungkol sa Hermes bag dahil sa live na broadcast ni Felicity kagabi. Bukod dito, si Whitney ay ang Pangulo ng Unyon ng Mag-aaral na isa rin sa mga paboritong mag-aaral ng Chancellor sa universidad. Si Whitney Jenkins ay nagmula sa isang kanais-nais na background ng pamilya, napakahusay din niya sa kanyang ginawa. Mahawak niya ang maraming mahihirap na sitwasyon at dahil siya ang Pangulo ng Unyon ng mga mag-aaral, siya ang namamahala sa halos lahat ng mga kagawaran sa universidad. Ang lahat ng mga lektor at tagapagturo mula sa lahat ng iba't ibang mga kagawaran ay pamilyar sa kanya. Mayroon siyang mga tipikal na katangian ng isang pinuno at sa makatuwid, si Whitney ay walang pakialam sa isang tao na walang pera o kapangyarihan tulad ni Gerald. Gayunpaman, iginagalang niya ang katotohanang palaging masunurin si Gerald at handang gawin ang anumang hiniling niya sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang tinutulungan siya na makuha ang tulong sa bawat taon. Ang iba pang mahirap na mag-aaral sa universidad ay pawang ayaw kumilos bilang isang libreng manggagawa para kay Whitney upang makuha nila ang tulong na salapi. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Harper kay Whitney. Gerald, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Tanong ni Whitney habang nakatingin kay Gerald. Nakasimangot si Gerald. Upang maging matapat, hindi na niya kailangan umasa sa tulong na ibinigay ng Unyon ng Mag-aaral. Gayunpaman, kahit na humarap sa kanya si Whitney, ang tulong na natanggap niya noong nakaraan ay dahil sa kanyang pagsisikap. Tinanong ni Gerald, kaya ano ang gusto mo sa akin? Sige na nga. Dahil humihiling ka, sisiguraduhin kong maaari mong ipagpatuloy ang pagtanggap ng subsidi kung may ginawa ka para sa akin. Kung gagawin mo ito ng maayos, patatawarin kita para sa pinsala na nagawa mo sa reputasyon ng Unyon ng Mag-aaral. Ang tinutukoy ni Whitney ay ang katotohanan na lahat ay pinagagalitan si Gerald at tinawag siyang tanga dahil ginamit niya ang card ng mamimili upang bumili ng isang bag. Si Whitney ay napuno ng puot habang iniisip niya ito. Paano ito napakahusay na napakaswerte? Bakit may magbibigay sa kanya ng Universal Global Supreme Shoppers Card na tulad nito? Bukod dito, binigyan pa ni Gerald ang iba pa ng $55,000 na Hermes bag bilang regalo sa kaarawan. $55,000. Kung ibigay niya ito sa kanya, mas magiging masaya siya. Gayunpaman, hindi sinabi ni Gerald sa kanya at hindi man lang niya ito inisip. Kaya, nagpa siya si Whitney na turuan siya ng isang aralin sa pamagitan ng paggamit ng tulong na salapi bilang isang bargaining chip. Ang lokong yun. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong ni Gerald na may kalmadong ekspresyon sa mukha.
Napakasimple talaga. Ang unyon ng mag-aaral ay may gaganapin isang malaking kaganapan sa susunod na linggo at kailangan namin ng isang tao upang linisin ang venue. Sa makatuwid, nais kong linisin mo ang auditorium para sa amin. Kung gagawin mo iyan, ipagpatuloy kong tulungan kang mag-apply para sa iyong subsidy sa susunod na taon. Huwag mong sabihin na hindi kita hinahanap, Gerald. Sa palagay ko dapat laktawan mo lang ang klase ngayon. Naghanda na ako ng isang sulat para sa iyo. Sinabi ni Whitney habang itinapon niya ang peking sulat kay Gerald. Pagkatapos nito, tumalikod siya at lumakad na naka-high heels. Damn it! Ang babaeng iyon ay isang mapang-api. Sinumpa kaagad ni Harper ng malakas. Ang kasama ni Gerald, galit na galit din si Benjamin sa oras na ito. Huwag kang mag-alala, Gerald. Sa palagay ko hindi mo dapat linisin ang auditorium. Alam mo ba kung gaano kalaki ang auditorium? Paano posible malinis ni Gerald ang venue ng mag-isa? Pumunta na lang tayo sa klase ngayon. Tinapik niya ng marahan ang balikat ni Gerald. Ngunit ano ang mangyayari sa subsidyo ni Gerald pagkatapos? Medyo nag-alala sa kanya ang mga kasama ni Gerald. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nagpalakpak si Harper. Okay lang. Bakit hindi tayo magtutungo sa auditorium upang tulungan si Gerald na linisin ang venue? Dahil marami sa atin, mas mabilis nating magagawa ito. Sige na nga. Parang magang ideya iyan. Sabay tango ng mga kasama ni Gerald. Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Gerald. Sa katunayan, kahit na si Gerald ay nagdusa ng labis na kahiyan sa universidad sa nagdaang 3 taon, siya ay napakamala optimista pa rin. Ito ay dahil nagawa niyang makilala ang isang pangkat na mga tao na maaari niyang tawagan sa kanyang mga kapatid dahil sa kanyang kahirapan. Ito ang mga kapatid na talagang nag-isip ng kung ano ang makakabuti para sa kanya. Gayunpaman, hindi kailanman pinapayagan ni Gerald na sila ay maparusahan kasama niya. Upang maging matapat, talagang nais ni Gerald na sabihin sa kanila na siya ay talagang pangalawang henerasyon na mayamang anak. Gayunpaman, natatakot si Gerald na ang kanilang pagkakaibigan ay matatapos sa sandaling sinabi niya sa kanila ang totoo tungkol sa kanyang sarili. Naramdaman ni Gerald na ang pagkakaibigan at pag-aalala nila ang totoong yaman sa kanya at ayaw niyang mawala iyon. Kalimutan mo na. Maglilinis ako ng venue ng mag-isa. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na linisin ko rin ang auditorium ng mag-isa pa rin. Bukod dito, lahat kayo ay hindi magiging kasing husay sa akin at sa palagay ko, hindi ka masyadong makakatulong kahit na sumama ka sa akin. Matapos pag-isipan ito, nagpasya si Gerald na huwag nang isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, kaya lamang niya itong tiisin pansamantala. Pagkatapos nito, tumungo si Gerald ng mag-isa sa auditorium. Gerald, bakit ang tagal mong pumunta dito? Sa palagay mo ba napakatindi mo dahil lamang sa bumili ka ng bagong bag? Sinimulan ni Whitney ang pang-insulto kay Gerald kaagad nang siya ay pumasok sa auditorium. Hahaha! Lahat ng nag-iensayo para sa paparating na kaganapan sa auditorium ay tumawa nang marinig nila ang mga salita ni Whitney. Ito ay dahil maglalagay sila ng pagganap sa susunod na linggo. Sa makatuwid, nagpasya si Whitney na tanungin ang koponan mula sa Departamento ng Unyon ng mag-aaral na magsanay para sa kanilang pagganap dito. Huwag mong sabihin yan. Pagkatapos ng lahat, nakakaya niyang bumili ng isang bag na nagkakahalaga ng $55,000. Paano tayo may kukumpara sa kanya? Oo, mas mabuti kang mag-ingat kapag nagsasalita, Pangulo. Kung hindi man, si Gerald ay maaaring maging isang mayaman at makapangyarihang tao na maaaring magtapon ng pera sa iyong mukha. Napatingin ang grupo ng mga batang babae kay Gerald habang tumatawa sila ng malakas. Bukod dito, ang grupo ng mga lalaki ay nakatingin kay Gerald na may pagkaingit sa kanilang mga mukha. Sa katunayan, lahat sila ay nagsiselos. Naiinggit sila sa swerte ni Gerald. Kung mayroon silang $55,000, maaari nilang bilhin ang bag at ibigay sa kanilang pangulo, si Whitney, sa halip. Napabingi ang tainga ni Gerald sa kanila at hindi man lang siya nag-abala na sumagot man lang. Pagkatapos nito, kumuha siya ng walis habang inihahanda niyang linisin ang kalat na naiwan nila. Umalis ka? Sa tingin mo ba ay isa kang mayaman at makapangyarihang tao ngayon? Sa oras na ito, isang matangkad at matipuno na batang lalaki ang lumapit habang itinulak niya si Gerald sa isang matigas na pamamaraan. Halos matumba si Gerald dahil sa kanya. Siyempre, alam ni Gerald kung sino ang bata.
Ang kanyang pangalan ay Victor Wright at siya ang Vice Presidente ng Unyon ng mga Mag-aaral at kapitan din ng koponan ng basketball ng universidad. Ang kanyang pamilya ay nagdadalubhasa sa kalakalan at siya rin ay napakamayaman. Nag-ambag din siya ng patas na bahagi sa lahat ng kahihiyan na dinanas ni Gerald sa kanyang 3 taong buhay sa universidad. Victor! Bakit ka nandito? Ito ay sapagkat si Victor ang uri ng lalaki na interesado ni Whitney. Hindi lamang siya matangkad, gwapo, at mayaman, ngunit napakahusay din niyang manlalaro ng basketball. Siya ang uri ng batang lalaki na mahuhulog ang mga babae sa pag-ibig. Kasabay nito, maraming mga batang babae mula sa gumaganap na koponan ang tumingin kay Victor habang medyo namula sila. Oh? Nandito ako dahil maaga akong lumabas upang baguhin ang kotse ko ngayon, sagot ni Victor habang humihigop ng tubig. Kots? Ano? Victor, bumili ka ba ng kots? Nagtatakang nagtanong ang ilan sa mga batang babae. Hahaha. Oo, bumili ako ng Audi A6 para lang magamit ito sa kasiyahan. Sagat ni Victor habang chuckled. Wow! Lahat ng mga magagandang batang babae ay namangha sa oras na ito. Kahit si Whitney ay medyo naantig nang marinig niya ang kanyang mga salita. Ang iyong sasakyan ay domestic o na-import? Sa katunayan, hindi alintana kung ang kotse ay domestic o na-import dahil ang isang Audi A6 ay isang napakalakas na kotse. Na-import. Tinulungan ako ng kaibigan ng aking ama na makuha ito para sa $100,000 na mas mura. Hahaha, sagot ni Victor habang nakangiti. Sa oras na ito, may isang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Whitney. Bukod dito, si Gerald, na nagwawalis ng sahig, ay hindi mapigilang masiksik ang kanilang pag-usap nang marinig na pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga kotse. Noon pa man pinangarap ni Gerald na magkaroon ng sarili niyang kotse. Wala siyang pakialam sa tatak ng uri ng kotse basta kotse lang ito. Bakit ito ang kanyang panaginip? Ito ay dahil sa nakaraan, hindi kailanman makakayang bumili si Gerald ng kotse. Sa makatuwid, napakausisa niya habang nakikinig sa kanilang talakayan. Napaka-distract niya sa oras na ito. Ni hindi niya namalayan na ang kanyang walis ay nagwawalis sa mga paa ng isang batang babae habang nakaupo ito sa rostrum. Ah! Namalayan lamang ni Gerald ang ginawa niya nang sumigaw ng malakas ang dalaga. Hindi sinasadyang tamaan ni Gerald ang paa ng babae gamit ang walis. May suot siyang puting sapatos at napakaputi ng kanyang mga binti. Nakikinig siya ng mabuti kay Victor habang nagpapaliwanag tungkol sa kanyang sasakyan, na kay Victor ang kanyang buong atensyon. Sa di inaasahang pangyayari, tinamaan ni Gerald ang kanyang sapatos gamit ang maduming walis at nadumihan at napuno ng alikabok ang kanyang puting sapatos. Hindi niya nagawang pigilan na sumigaw ng mapagtanto ang mga nangyari. Napukaw ang atensyon ni Whitney, Victor, at ibang pang nasa auditorium dahil sa sigaw ni Mila. Anong problema, Mila? Dahil sa matinding pag-aalala, agad na nilapitan ni Whitney si Mila. Agad din lumapit si Victor kay Mila. Wala, okay lang ako. Walang problema. Hinawi ni Mila Smith ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga at pagkatapos ay naglabas ng wet wipes bago yumuko para punasan ang dumi sa kanyang sapatos. Ngunit lalong kumalat ang dumi ng punasan niya ang kanyang sapatos. Obsessed si Mila sa kalinisan. Kaya hindi niya mapigilan na mapasimangot nang makita ang dumi sa kanyang puting sapatos. Gerald, anong ginawa mo sa sapatos ni Mila? Tanong ni Mila habang nakatitig kay Gerald. Kita na nang gagalaiti sa galit si Whitney base sa ekspresyon sa kanyang mukha. Bukod dito, makikita din ang matinding galit ni Victor sa mga sandaling iyon. Buisit na kang pobre ka. Alam mo ba kung magkano yung sapatos ni Mila? Hindi mo kailanman ma-afford na bayaran yan. Pagkatapos ay lumapit si Victor at hinawakan si Gerald sa collar ng kanyang damit. Hindi, wala siyang kasalanan. Nang makita ni Mila na bubugbugin na ni Victor si Gerald, agad siyang humarang sa pagitan ng dalawa upang pigilan si Victor. Sa katotohanan, matagal nang napapansin ni Mila si Gerald. Naramdaman niya na namumukod tangi si Gerald kumpara sa iba. Bukod dito, alam niyang hindi nagmula si Gerald sa isang mayamang pamilya. Siguro ay iyon ang dahilan kung bakit madalas bulihin ni na Victor at iba pa si Gerald. Ngunit kahit na palagi siyang binubuli at pinapahiya, hindi kailanman nakita ni Mila ang kahinaan o pagkawala ng respeto sa sarili sa mga mata ni Gerald. Hindi niya binigyan pansin ang mga nangyayari at hindi niya minasama ang pagiging mahirap. Nanatiling magpagkumbaba at taos puso si Gerald sa kabila ng lahat.
Kahit na gustong magwala ni Mila, hindi niya magawang magalit dahil dito. Kaya agad na pinagtanggol ni Mila si Gerald nang makita niyang bubugbugin na ni Victor si Gerald. Huwag kang mag-alala Mila. Kailangan lang natin na masiguro na babayaran ng pobreng to yang sapatos mo. Sagot ni Victor habang nagbabalak ng masama. Si Mila ay hindi taga-language department, ngunit isa siyang estudyante mula sa broadcasting and media department. Gayunpaman, naging kaibigan niya si Whitney simula pa lang ng pagkabata nila. Ang rason kung bakit siya nagpunta sa auditorium ngayong araw ay dahil gusto niyang magsaya. Kahit na nagkakagusto si Victor kay Whitney, mas nagkaroon siya ng interes sa matalik na kaibigan ni Whitney na si Mila. Hindi na niya kailangan magbayad sa akin para sa sapatos ko. Babalik na lang ako sa dorm at magpapalit na lang ako ng sapatos. Agad na sinabi ni Mila. Tumango din siya kay Gerald. Sineswerte ka ngayon boy. Sabi ni Victor habang tinititigan ng masama si Gerald. Sa katotohanan, masaya si Victor na nagkaroon siya ng pagkakataon na maging bida sa harapan ng dalawang magandang dalaga ngayong araw. Nang makita niya na paalis na si Mila, agad niyang nilapitan si Mila. Oo nga pala Mila, bakit hindi tayo lumabas para kumain pagkatapos mong magpalit ng sapatos? Siguradong napagod ang lahat sa rehearsal ngayong araw. Ililibre ko ang lahat para kumain sa Orchard Gardens. Wow! Orchard Gardens! Narinig ko na napakasarap ng fruit salad at ng steak doon pero sabi nila napakamahal din kumain doon. Brother Victor, baka naman pwede akong sumama. Agad na nasabik ang mga kababaihan nang sabihin ni Victor na ililibre niya si Mila na kumain sa Orchard Gardens. Sige! Sagat ni Victor. Sa mga oras na iyon, hinawakan ni Whitney ang mga kamay ni Mila bago ngumiti at sinabing, Mila, hihintayin ka namin sa baba ng dorm mo. Sa katunayan, hindi napagtanto ni Gerald na hindi gusto sumama ni Mila. Ngunit napansin ni Mila na nasabik ang lahat na magpunta doon at nagkaalitan sina Victor at Gerald nang dahil sa kanya. Kaya hindi niya nagawang tanggihan ang imbitasyon ni Victor. Napatango na lang si Mila. Okay, ako na ang magdadrive. Kita-kits na lang doon. Nasabik si Victor na magtagumpay ang kanyang plano na yayain si Mila para lumabas. Kaya tinitigan niya muna si Gerald bago lumakad palabas ng auditorium. Tumalikod si Whitney at tumingin kay Gerald bago sinabi, Anong tinitingin-tingin mo Gerald? Akala mo ba invited ka na sumama sa amin para kumain? Ako na nagsasabi sa'yo, hindi pa confirmed ang subsidy mo. Kaya kung ako sa'yo manatili ka na lang dito at siguraduhin na linisin ang auditorium. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon pagbalik ko. Nanatiling tahimik si Gerald habang patuloy siyang inaasar ni na Victor at Whitney. Sa katunayan, nanggagalaiti na siya sa galit ng mga oras na iyon. Ngunit alam niya na wala siyang mapapala kung hindi siya magtitimpi at bibigyan niya lang si Victor ng pagkakatapos para bugbugin siya. Hindi masayang mabugbog. Kaya nagpa siya na lang si Gerald na hayaang na lang ang mga nangyari. Tara Mila. Mag-enjoy tayo mamaya sa bagong ODA-6 ni Victor. Agad na dinala ni Whitney si Mila palabas ng auditorium pagkatapos titigan ng masama si Gerald. Nagsimula na din isa-isang lumabas ng auditorium ang iba pa. Siguradong hindi sila magkakasya sa isang sasakyan kaya hindi mapigilan ni Gerald na isipin kung paano sila makakarating sa pupuntahan nila. Napaisip si Gerald habang nililinis ang kalat na naiwan nila sa auditorium. Dapat din ba na bumili siya ng sasakyan? Patuloy siyang nag-isip-isip. Nang matapos linisin ni Gerald ang auditorium, halos magtatanghali na. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap ng isang tawag si Gerald sa kanyang telepono. Isa itong tawag mula kay Harper, ang pinuno ng kanyang dormitoryo. Gerald, tapos ka na ba maglinis ng auditorium? Sumagot si Gerald, Oo. Si Rolo ba si Whitney? Napag-usapan na namin ang bagay na to at nakapagdesisyon kami na kung tatanggihan niya ang subsidy application mo, irereklamo namin yun sa Chancellor. Nakaramdam si Gerald ng kabutihan at sinabi niya, salamat sa pagtulong sa akin. Kung wala kang ginagawa Gerald, sumama ka sa akin para mag-lunch. Inimbitihan ni Harper si Gerald upang kumain ng tanghalian, ngunit narinig ni Gerald ang pagbabago ng tono ng pananalita ni Harper. Tila nahihiya magsalita si Harper. Malapit si Gerald kay Harper kaya alam niya na may kakaiba sa kinikilos ni Harper. Kadalasan ay matipuno si Harper kumilos kaya bakit parang hiyang-hiya siya ngayon? May iba ba tayong kasama ngayong araw? Tanong ni Gerald habang di maiwasan na mapangiti. Bingo!
Gerald, naalala mo ba yung babae na nangangalang Hailey na kasama ni Alice sa birthday party ni Naomi kagabi? Pumunta sa pagdiriwang ng kaarawan ni Naomi kagabi ang lahat ng kasama ni Alice sa dormitoryo. Mayroong impresyon si Gerald kay Hailey Yance. Maikli ang kanyang buhok at dahil dito kaya nagmukha siyang cute. Ngunit ang kanyang karakter at personalidad ay katulad ng kay Alice. Patuloy niyang iniirapan si Gerald kagabi kahit na wala siyang sinasabi. Oh, kilala ko siya. Bakit? Niyaya mo siya na lumabas? Laking gulat ni Gerald. Ano kasi, pabalik na ko ng dorm pagkatapos ng klase ngayong araw nang makasalubong ko siya. Nawala niya yung cellphone niya sa cafeteria, kaya tinulungan ko siya maghanap. Buti na lang, kilala ko yung ilan sa mga trabahador sa cafeteria. Pagkatapos tignan yung CCTV at magtingin-tingin sa cafeteria, nakita din namin yung cellphone niya. Pakiramdam ko kagagawan yun ng kapalaran kasi nagka-interes ako sa kanya nang makilala siya kagabi. Kaya naglakas loob ako na yayain siya kumain ng lunch kasama mga kaibigan ngayon araw. Pumayag siya kaagad. Labis na nasasabik si Harper ng mga sandaling iyon. Sa katunayan, masayang-masaya si Gerald para kay Harper nang marinig ang mga sinabi niya. Ngunit, hindi gusto ni Gerald na lumabas kasama sina Alice at mga kaibigan niya. Hindi niya magawang matiis ang pag-irap nila sa kanya. Mabuti para sayo, brother. Good luck sayo. Sa tingin ko di na lang ako sasama kasi ayoko maging parang isang bumbilya. Sagot ni Gerald habang tumatawa. Lintik na yan. Seryoso ka ba, Gerald? Pumayag na ang lahat ng tropa natin na sumama. At saka, magpupunta din si Naomi mamaya. Pagkakaalam ko may importanteng ipapakilala sa'yo si Naomi mamaya. Kung di mo sasayangin ang pagkakataon, malay mo mabaliktad mo ang buhay mo sa isang iglap. Matindi din ang pag-aalala ni Harper kay Gerald. Isang importanteng tao. Hindi mapigilan ni Gerald na mapaisip, lintik na yan, wag mo sabihin na magpupunta din si Alice mamaya.